control projects, sa mga substandard projects, sa mga proyekto na talaga namang pinagkakitaan lang. For example, yung cat's eye, makikita nyo maliwanag sa mga highway, yung railing sa mga highway, pati na po yung mga solar lamps na nakikita nyo sa mga highway. Ito po ay sa dahilan ng 2023, mga 300 billion po sa national budget ay pinalitan. 300 billion pinalitan. Yung mga matitindong mga proyekto na pinag-aralan ng mga ahensya ay napunta po sa mga anumalyang proyekto. Noong 2024 po, 500 billion yung nawala sa President's budget. Yung mga matitindong proyekto tulad ng ating mga foreign assisted projects tulad ng Metro Subway, tulad ng PNR Elevated Railway, lahat po ng budget cover dyan ay tinanggal, inilipat sa unprogrammed appropriations at pinalitan ng mga maanumalyang proyekto. 2025 po, 473 billion po yung inalis sa national budget, pinalitan ng mga maanumalyang proyekto. Kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganito po kalaking insertions, diversions at amendments sa national budget. Ang national budget po ay napakasagran. Sapagkat ito po ay sinisimulang himayin at pag-aralan, Enero pa lang ng taon. For example, yung 2027 budget natin, January pa lang po pinag-aaralan niya sa sa mga ahensya, doon po sa ibaba. Pagkatapos po, dinadala yan sa mga regional offices, dinadala yan sa mga national offices. Pagkatapos sa kayan pa lang yan, dadali sa DBM at aaprobahan ng kabinete, aaprobahan ng presidente. Pagkatapos po pag-aralan, dadalhin sa Kongreso. Pagdating sa Kongreso, ano nangyari? 2023, pinalitan lahat. 2024, pinalitan lahat ng mga importanteng proyekto. 2025, pinalitan lahat ng mga importanteng proyekto ang ipinalit. Yung pong mga proyekto na malaki ang impact na halos wala nang ginagawa. Pinag-fiestahan po ng Marcos administration ang national budget for the last 3 years. At yan po ang nangyari, bagsak ang GDP, from 5.7% target, 4.4 ngayong 2025. At dahil dyan sa mga investigasyon na nangyari, mga knee-jerk reactions ng gobyerno, ano po nangyari? Hanggang ngayon po, wala pong public spending sapagkat walang reading sa infrastructure. Tinanggal lahat ng mga flood control projects. Kahit yung mapigino, tinanggal. Hanggang ngayon po, hindi pa alam kung kailan magkakaroon ng public works bidding. Ano ibig sabihin niya? Daan-daan libong mga construction workers. Wala pong trabaho. Ano po ibig sabihin niyan? Maraming malulugi ng mga negosyante, construction supplies, at iba pa. Ano po ibig sabihin niyan? Ang hula ko po, may projections, by first quarter, hindi lalagpas. I'm sure, less than 3% at GDP. Lalo po maghihirap ang ating mga. Kaya po, mahalaga na hindi matuldukan ang investigasyon dito sa pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. Balit nakikita ko po, ang ICI, na binuo ng Pangulo, ng Executive Order number 48,
hindi ko na napunduhan. Hindi nabigyan ng karampatang suporta ng palasyo. Kaya dalawa po sa mga pinagkakatiwalaang miyembro ng komisyon, si Commissioner Dave Simpson at si Commissioner Rosana Pajardo ay nagpili. At ngayon po, halos hindi na natin alam kung ano ang ginagawa ng ICR. Pinagmadali kami sa Kongreso. Prioritize ng ating Pangulo yung pagbuo ng isang Independent People's Commission against infrastructure corruption. Ito po ay binadali namin, ay ipasa namin sa Committee of Government Reorganization, December lang po. December pa po. Nag-overtime po kami. Pero ngayon po, hindi na namin alam. Pero na, nakapag-tweet pa rin. Hindi natin magalaw sa Kongreso. Ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Hindi mo malaman kung ano direksyon. Inagala mo po si Senator Lacson, pero nakita ko po ngayon, parang walang direksyon yung kanyang pag-iimbestiga. Siya mismo, pinangalanan niya si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang pamangkin nito, si Yusek Adrian Bersamin na tumanggap ng 8 bilyon mula kay Engineer Bernardo. Pero hindi niya po inimbestigahan, hindi niya pinatawag, at ngayon lamang nabasa ko na wala siyang balak ipatawag ang mga Bersamin. Bakit po? Bakit pagka mga kontraktor pinapakulong? Bakit pagka yung mga maliliit na engineers pinapakulong? Nakakasuhan ng mabilis. Pero bakit pag lumalapit na sa doorstep ng Malacanang? Bakit pagka mga kabinete na humihinto, humihiwas na sa investigasyon? Kaya po, napakalungkot kung yung po 1.45 trillion na ito na hindi may papaliwanag. Command responsibility ng Pangulo ito. 2023, 300 billion pinalitan ng Kongreso. Pinirmahan niya, hindi siya kumibo. Kabinete niya, BBM, hindi kumibo. Napalusutan siya. Pero 2024, 500 billion pinalitan, sinalauna, hindi siya kumibo. Kabinete niya, BBM, hindi kumibo. 2025, 473 billion. Sinalauna ng Kongreso, ng 19th Congress. Hindi siya kumibo. Pinirmahan niya pa rin. Maliban sa 26 billion na kanyang dinito. Pero 473 billion po, ilagyan ng mga insertions, diversion. Nagtataka po ako, dati-dati, na yung banggit sa mga pangalan. Sabi ko, nag-resign tumakbo. Sino po ba si Santiago? Chairman ng Committee on Appropriation. Sino ba ang araw-araw niyang kasama? Sino ba ang kasama niya ng pagplano? Speaker Martin Romualdez. At lahat ng 3 taon na ito, sino ba ang katuwad ng Kongreso, ng Kamara, iba Senado? Pinabanggit lagi si Senate President Chis Escudero. Pero ngayon po, nahimik na rin. So, anong ibig sabihin nito? Gusto siguro makalimutan ng bayan ang pinakamalaking kasaysayan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kung tatahimikan, kung makakalimutan ito, siguro after 2 years, nakakawan tayo rin. Congressman, may nagsalita na si Bersaga, no? Si Bersaga, Miyaw-Miyaw, at saka si Reviste, no? Kayo po ay, I think Reviste trusted you, no? He showed you the Cabral papers. What can you tell us about that? Well,
Alam niyo po, yung Cabral Paez na sinasabi, that's a public document. Meron naman po kopya ng ombudsman, ginawa nila. So, alam niyo po, yung simple lang yan, napakasimple. Kung gusto imbestigahan ng gobyerno, 2023, 2024, 2025 national budget, ikumpara lang nila yung National Expenditure Program na sinabit ng DBM sa Kamara. Tapos ikumpara doon sa GAA, makikita niyo na po yung mga insertions, diversions, at mga amendments. Pagkatapos po, lahat ng mga proyekto, alam niyo lang kung sino yung mga naging contractor. Alam niyo na kung sino yung mga naging contractor. Yung mga contractors. Tapos tingnan niyo lang yung mga proyekto. Malalaman niyo na kung sino yung ano yung ginawa at ano yung ghost at ano yung standards. Napakadaling imbestigahan niya kung gustong imbestigahan. Ano ba ito sa investments? Ngayon ba pumapasok ng investments lately? Alam mo po, noong panahon ni Pinoy, nung balis po siya, yun po yung pinakamalaking foreign investments. $7 billion yung inflow ng investments. Sa pagkaraan po ng 6 na taon ni Pangulong Duterte na 3 taon ni President BBM na wipe out po lahat itong $7 billion na.